Magkano nga ba ang nagastos namin at kung ano-ano nga yung mga na-experience namin dito nga sa Bolinao, Pangasinan? Ang starting point nga namin is Kalumpit, Bulacan. Kaya naman, 2:30 pa nga lang ng umaga ay umalis na kami sa bahay. Kasi nga, 200 plus kilometers nga yung biyabiyahihin namin papunta nga ng Pangasinan. Bali nga, nakamotor nga lang kami at solo ride nga lang namin. After 3 hours nga ay nakarating na nga kami sa Pangasinan at ito nga yung bumungad sa amin. Makapal nga na fog na halos hindi mo na nga talaga kita yung mga bundok. Giginawin ka talaga sa lamig, kaya naman, kailangan naka-jacket ka talaga dito. At medyo maraming ang curves dito, kaya ingat-ingat lalo na nga sa mga rider na katulad namin. And around 6:30 AM nga ay nandito na kami sa City of Alaminos. May 1 hour pa nga na biyahe papunta nga sa Bolinao Falls. At para nga makapagpahinga, makakain, makapag-CR at makapag-gasolina, ay nag-stop over nga muna kami dito nga sa may Shell. Pina-full tank ka namin sa halagang 287 pesos lang. At the end of this video, i-breakdown ko nga lahat ng nagastos namin. Para nga mabigyan kayo ng idea kung magkano nga yung magagastos nyo kapag pupunta kayo ng Bolinao, Pangasinan. Sabi nga sa Google Map, may 1 hour pa nga kami na biyahe papunta ng Bolinao Falls. Medyo maaraw na nga to dahil around 7 AM na nga ito. Nadaanan nga lang namin yung Lighthouse, Patar Beach. Dahil nga mamayang pag-uwi na nga lang namin pupuntahan yan. Yung daan nga pala dito is accessible nga sa mga motor, sasakyan. Pero nga medyo may konting mga crack lang. 3 kilometers na nga lang before Bolinao Falls ay may magpapahinto nga sa inyo para nga magbayad ng 40 pesos each person para sa environmental fee. Valid nga ito for 4 days at magagamit na nga natin yan sa Lighthouse. At kailangan nga i-present yung ID nyo para sa registration. Nung malapit na nga kami sa may Bolinao Falls, ito na nga yung dinaanan namin. And exactly 8:36 AM, nandito na nga kami sa Bolinao Falls number 1. Malaki nga yung parking space nila dito, may CR, at ito nga yung parking rates, entrance fee, and opening hours nila. So kami nga dalawa kasama nga yung motor, ang binayaran namin is 70 pesos. Bago nga kami bumaba doon sa may falls ay nag-CR nga muna kami para nga makapagpalit nga ng pambaba. Dahil nga nakamotor lang kami, konti lang talaga yung mga dala naming damit. Kaya nga kung ano yung suot namin, iyon na nga rin yung pampaligo namin. Kaya nga lang yung pantalon. For rent nga pala dito yung mga cottage, life vest, balsa. Pero depende naman yun kung gusto nyo. Kami nga hindi na rin kami nag-rent ng cottage kasi hindi din naman kami magtatagal dito. At ito nga pala ang Bolinao Falls number 1. At ito nga yung may mataas na falls sa 1, 2, 3. Dito sa may Bolinao may 1, 2, 3, may ABC pa. Dito nga yung pataas papunta sa pagtalon nga doon sa may taas ng falls. Pero nga pinagbabawal nga nila. Kung dito nga sa malapit lang, hindi na nga kailangan daw ng life vest. At ito nga yung mga presyo kung gusto nyong mag-rent. Maganda nga na nakasapatos kayo dyan dahil nga matatalim nga yung mga bato dito. Maganda nga yung mga rubber shoes na pwede nga pambasa. Kung nagtataka kayo kung sino yung videographer namin dito, si S30 lang yan, 4-corner selfie stick tripod with Bluetooth remote, 360 rotation with lights na yan, compatible pa sa any phone mo. Goods na goods talaga para sa mga vloggeries na katulad ko. Check nyo na lang sa yellow basket ko. Hindi nga namin kailangan makisuyo pa sa iba para nga makapag-picture o makapag-video. Kaya naman, binadgetan ko na nga talaga to. At sa Bolinao, 1, 2, 3 falls nga pala, yung pinakamaganda nga sa amin na napuntahan namin is yung number 1. Mataas kasi yung falls niya. Hindi ko alam, mas komportable ako sa falls number 1. Kaya gusto namin lumapit doon sa mismong falls. Nag-rent nga kami nitong life vest for only 50 pesos. Doon kasi nire-required na talaga nila na mag-life vest kasi nga medyo mas malalim doon. At para na nga rin daw sa safety namin. Yung tubig nga pala dito, hindi nga siya ganong malamig kaya hindi ka naman giginawin. Tamang temperature nga lang siya para nga mapreskohan ka. At nandito na nga kami doon sa may ilalim ng falls. Dito nga may mga matatapakan ka nga na bato. Kaya makakatayo ka talaga dyan. Ay nako, napakaganda talaga dito. Nature lover ka talaga. Ma-appreciate mo talaga to. Ang isa ko pa nga sa kinagustuhan sa Bolinao Falls number 1, maraming ang puno kaya nga malilim. Hindi nga tirik yung araw dito at medyo malalim nga lang doon banda sa gitna. At dahil siguro weekdays kami pumunta, medyo konti nga lang din yung tao dito. Yung
Yung kulay nga ng tubig dito para siyang blue-green na para kaming nasa paraiso. Sa 2 hours nga lang kami dito dahil pupuntahan pa nga namin yung Bolinao Falls number 2 and 3. Rienda lang kami ng kwek-kwek at pupunta na nga kami sa Bolinao Falls number 2. Mga direction naman dito, karatula na hindi naman kayo maliligaw. Yun nga lang, medyo malupa na talaga at bato yung dadaanan nyo. Medyo mayayanig lang kayo konti. Hindi na nga kami nagpalit ng damit at iniwan na nga namin yung helmet namin dun sa cashier number 1 dahil nga mga basa pa din kami. At dito nga sa Bolinao Falls number 2, meron pa nga 2A, 2B, 2C. Sabi nga nung napagtanungan namin, mas maganda nga daw dun sa 2C. Kasi daw, wala na daw hagdan. Habang naliligo ka nga, ay kitang-kita mo nga yung sasakyan mo. At syempre nga, may entrance fee din dito. Sa bawat falls nga, ay iba-iba nga yung bayad dahil iba-iba nga daw yung may-ari. Kung meron ngang island hopping, dito nga meron ngang falls hopping. At kung nasa 2C nga kami, ay pwede naman nga kaming pumunta dun sa 2A at 2B. So, as nga, nagbayad ka sa falls number 2. For me nga, marirecommend ko kayo dun nga sa 2A or sa 2B. Kahit na nga medyo may hagdan, is mas malapit nga siya dun sa may falls. Dito nga, hindi na nga kami nag-rent ng vest kasi mas mababaw naman dito. At mas konti nga lang yung time namin dito dahil pupunta pa nga kami sa falls number 3. Gusto lang talaga namin makita to. Kaya ako, in-experience ko man lang ng konti yung pag-swimming dito. Yung asawa ko nga, umupo na nga lang siya sa tabi. So, ang binayaran nga ulit namin dito is 70 pesos. Kami ng dalawa, pati nga yung motor. Grabe nga yung mga bata dito. Sobrang lalim dyan sa bandang gitna. Pero tumatalon pa nga sila dito sa may puno. Ay nako, kung marunong lang talaga akong lumango, itatalon din ako doon. Dahil nga hindi nga kami gano'n nag-swimming dito, tara libutin na lang natin yung falls number 2. Mas malaki nga to kung i-compare nga sa falls number 1. Marami nga rin ditong puno at malilim. Tsaka nga dito, mas bababa nga lang yung pagtatalunan. Sa likod ko nga, dito nga yung tumatalon talaga. Wala pa nga kami isang oras dyan at pumunta na nga kami sa falls number 3. Payo ko nga lang sa inyo, magsombrero kayo dito dahil kung magpo-falls hopping kayo, iinitan talaga kayo. At sa falls number 3 nga pala is may 3A at may 3B. At dito na nga lang kami sa 3B dahil ito nga yung una naming nadaanan. Sa falls 1, 2, 3 nga, pare-parehas lang yung entrance fee at parking fee. Babala nga lang sa falls number 3, hindi ko nga to recommended kung pagod din kayo. May mga kasama ngang matatanda. Kasi nga, maraming ang steps dito pababa. Kaya nga, syempre, curious kami kaya pinuntahan nga namin. Along the way nga, kahit nga pababa siya, ay nagpapahinga kami. Kasi nga, nakakapagod talaga. Ano na nga, mamayang pabalik. At ito na nga ang Bolinao Falls number 3. Mas mababa nga yung falls niya dito. At yung tubig nga niya, mas kulay blue-green. Medyo wala rin ganong lilim dito bukod nga dun sa mga kubo. Kaya kung magsiswimming ka dito, talagang iitim ka. Sakto nga, katanghali ang tapat talaga yung pagkapunta namin dito. At napansin ko nga, mas konti talaga yung tao na pumupunta dito. Puro nga dahil nga sa steps na bababaan. Hindi ko nga alam kung ilang bilang yung steps, pero parang nasa 100 plus. At dahil medyo napagod nga kami, hindi na nga kami nag-decide na maligo dito. Tamang picture-picture na lang at video. Dito nga, mas maganda na wala talaga kayong ganong dala. Kung nga iniisip ko kung paano na nga kami papanik mamaya. In-explore na nga lang namin to, tapos nakakita nga kami ng pwedeng masilungan. May mga nag-aalok nga rin sa amin ng cottages dito, pero sabi nga namin, saglit nga lang kami. Dito nga, wala pa nga kami isang oras, mga 40 minutes lang. Kasi nga, day tour nga lang kami dito at pupuntahan pa nga namin yung Enchanted Cave, Lighthouse at Zapatar Beach. Kaya abangan nyo yung part 2 ng gastos reveal and experience namin dito nga sa Bolinao, Pangasinan. Yun lang, this is Jo Dongo. Salamat sa panonood and follow for more.